Ngayong araw na pong huling araw ni outgoing Commissioner Rufy Biazon sa Bureau of Customs, kaya naman nagsimula na po siya magpaalam sa ahensyang mahigit 2 taon din niyang pinagsilbihan. Simula po Lunes, hahalili na sa kanyang pwesto bilang officer in charge si Finance Undersecretary Sonny Sevilla. Balita natin ni Leigh Alves. Si Finance Undersecretary John Sonny Sevilla ang itinalaga ni Pangulong Aquino bilang officer in charge ng Bureau of Customs, kasunod ng pagbibitiw ni Commissioner Rufy Biazon. Bago magsilbi bilang Undersecretary sa Department of Finance, naging Executive Director si Sevilla ng investment bank na Goldman Sachs. Nagtrabaho rin siya bilang Associate Director ng credit rating agency na Standard & Poor's. Ayon kay Finance Secretary Cesar Purisima, bagamat mahirap punan ang puwang naiiwan ni Biazon, malaki raw ang maitutulong ng financial expertise ni Yusek Sevilla sa BOC. May kumpiyansa naman si Commissioner Biazon sa hahalili sa kanya. Dahil siya ay Department of Finance Undersecretary, familiar na siya sa sistema na pinalilibutan ng customs dahil sa ilalim ng DOF, ang BOC. At importante rin doon na meron siyang good working relationship sa ating Secretary of Finance. Itinanggi na outgoing commissioner na hindi sila magkasundo ni Secretary Purisima. Kung may pagkakataon man daw na magkaiba sila ng pananaw, di raw ito naging hadlang sa trabaho. Nagsimula nang magpaalam si Biazon sa mga empleyado ng ahensyang mahigit 2 taon din niyang pinamunuan, gaya na lang sa kantin kung saan siya regular na kumakain. Nagumpisa na rin ang kanyang staff na magkalsabalutan. Nakikipag-usap siya sa'yo na parang parang ka-level ka niya, hindi siya yung bossing sa'yo. Hindi naman siya nakita na talagang natakot kami. Kasi very humble kasi ko. So, yung mamimiss namin. Sa Lunes ay mag-turnover na sila sa bagong administrasyon. Pero tutulong pa rin daw siya sa amang kongresista na magpanukalan ng batas para sa Bureau of Customs. Bukod sa pagtutuunan din daw nito ng pansin ang paglilinis ng kanyang pangalang nakaladkad sa pork barrel scam. Leigh Alves, GMA News.